Lumipas ang kalahating buwan ay bumiyahe na sila papuntang Earlshide at hindi nagamit ni Shin ang kanyang portal dahil hindi pa siya nakakarating dito. Mayroon palang malaking bahay ang kanyang lolo at lola dito na iniregalo ng kaharian sa kanila noon pa. Sinalubong din sila ng mga katulong at tagapamahala ng bahay na ito na pinadala mismo ni Dis para pagsilbihan sila. Sinabihan naman ni Merlin na subukan na munang maglibot-libot ni Shin sa kaharian para masanay ito sa mga tao. Natuwa naman si Shin dito at agad siyang lumabas ng bahay para tumingin-tingin sa mga pamilihan. Pero naligaw ito at nakarating siya sa isang eskinita na halos walang tao. Sa may di kalayuan naman ay may narinig siyang boses ng babae at grupo ng mga lalaki na tila kabastusan ang sinasabi dito. Pinuntahan sila ni Shin para magtanong kung anong nangyayari pero sinubukan lang siyang takutin ng mga lalaki. Nagpakilala silang mga demon hunter at tagapagtanggol ng mga kababaihan kaya't dapat silang pasayahin ng mga ito. Sumagot si Shin na ang trabaho lang nila ay humuli ng demonyo at hindi humuli ng mga babae. Nagalit ang mga ito at sinubukang suntukin si Shin pero sa isang mabilisang iglap ay itinumba lang niya ang tatlo na para bang wala lang sa kanya. Nagpasalamat naman ng lubos ang babaeng ito kasama na din ang kanyang kaibigan. Pagkatapos ay nag-aayaan silang pumunta sa isang tindahan para mag-usap at makilala ang isa't isa. Ang babae umano kanina ay Maria ang pangalan habang ang kasama naman nito ay si Cicely. Nabanggit din nilang plano pala ng dalawa na mag-aral sa eskwelahan ng mahika at susubukan nilang kumuha ng entrance exam sa susunod na buwan. Natuwa naman si Shin at sinabing doon din daw siya mag-aaral nitong darating na pasukan kaya siya nandito. Sabi naman ni Maria na mukhang mas bagay si Shin sa paghawak ng espada kaysa sa magic dahil halatang magaling ito sa pakikipaglaban ng malapitan. Binanggit din nitong ang mga bayani ng kahariang ito ay bumalik na dito sa lugar kasama ang kanilang apo para mag-aral umano sa eskwelahang napag-usapan nila. Wala silang kaalam-alam na ang apo na iyon ay nasa harapan nila pero si Shin ay patay mali siya lang sa usapang ito. Nagmadali na din siyang umalis at sinabing siya na daw ang baalang magbayad sa kanilang mga nainom. Paglipas ng ilang linggo ay dumating na ang araw para sa entrance exam ng mga gustong mag-aral ng kanilang mahika. Dumating sa eskwelahan si Shin nang mag-isa lang at dumiretso ito sa listahan ng mga kwarto kung saan sila kukuha ng exam. Pero may biglang mayabang na lalaki ang sumulpot sa likod niya para paalisin siya dahil hahanapin din daw niya ang kanyang kwarto. Dinampot pa niya ang balikat nito pero sa isang iglap ay pinaluhod lang siya ni Shin sa lupa nang walang alinlangan. Nakita iyon ng maraming estudyante at nagulat na lamang sa nangyari dahil ang lalaki palang ito ay may mataas na katungkulan. Depensa naman ni Shin na bakit daw parang siya pa ang mali samantalang siya naman daw ang naunang dumampot sa kanyang balikat ng biglaan. Nagpakilala naman ang lalaki na siya daw si Kurt at ang pamilya niya ang namumuno sa isang probinsya ng kahariang ito kaya't mananagot sigurado si Shin. Sumingit naman bigla ang isa pang lalaki at sinabing kung gagamitin niya sa eskwelahang ito ang titulo ng kanilang pamilya ay isang malaking kasalanan. Iyon daw umano ay mula sa batas mismo ng kahariang ito at hindi basta-basta lang batas ng paaralang ito. Natameme si Kurt sa kanyang narinig sabay niyuko ang kanyang ulo kahit pahalatang napipilitan lang siya. Sumunod din siya sa utos nitong huwag gumawa ng kalokohan sa kahit sino man lalo na ngayong araw ng entrance exam dahil labag iyon sa batas. Umalis na lang si Kurt pero halata pa din sa mukha niyang inis na inis siya sa ginawa ni Shin kanina. Kinausap naman ng lalaking ito si Shin at sinabing mukhang tama nga ang kwentong naririnig niya tungkol sa kanya. Tsaka siya nagpakilala bilang si August von Earlshide na ikinagulat naman ni Shin. Sabi pa niyang Eddie kung ganun ang kanyang pangalan ay anak siya ng kanyang tito Dis Earlshide. Napalakas ang kanyang boses at narinig siya ng mga estudyanteng nakapalibot sa kanila. Natuwa naman si August sa kanya at sinabing wala pang tumatawag sa kanya ng ganun dahil isa siyang prinsipe. Dagdag pa niyang tuwing makikita umano siya ng mga tao ay agad pa silang nagpapakita ng ugaling sip-sip dahil sa kanyang titulo. Sagot naman ni Shin na hindi naman importante iyon dahil kung anak siya ng kinikilalang niyang tiyuhin ay parang magpinsan na din sila. Tinanggap naman ni August iyon ng walang alinlangan at para bang natutuwa pa ito sa pagiging simple ni Shin. Sa may di kalayuan naman ay nakita ni Maria at Cicely ang pag-uusap nila at di nila maiwasang isipin kung bakit nakakausap ni Shin ang prinsipe ng ganon-ganon na lang. Di rin nila maiwasang magtaka kung sino at ano ba talaga ang pagkatao ni Shin. Pagdating ng oras ng kanilang exam ay pinapasok sila sa isang kwarto para sukatin ang kanilang mahika. Kailangan lang nilang patamaan ng magic ang mga nakatayong tela sa harap nila gamit ang elementong kanilang magustuhan. Excited si Shin dito dahil buong buhay niya ay wala pa siyang nakitang kasing edad niya na gumagamit ng mahika. Pero sa kanyang nasaksihan ay magkakahalo ang kanyang reaksyon dahil lahat sila ay may binibigkas na salita para gumamit ng magic. Halata din na humahanga ang mga guro na nandito sa bawat mahika na gamitin ng mga estudyante.
Pero dismayado naman si Shin dahil sa kabila ng maangas nilang orasyon ay kulang na kulang naman sa lakas ang bawat atake nilang nilalabas. Nang oras na para siya ang suriin ay pinagsabihan muna siya ng babaeng namamahala dito na panatilihing saktong magic lang ang kanyang gamitin para hindi masira ang buong kwarto dahil si Shin pala ay kinwento ng hari sa kanila upang makasiguro umano sa kaligtasan ng karamihan. Nagulat naman ang mga estudyanteng kasama niya sa kwarto dahil nagawa ni Shin maglabas ng mahika nang walang binabanggit na salita. At ng oras na ibinato niya ito sa mga tela ay nakalikha siya ng isang malakas na pagsabog sa buong kwarto na lalo pang nagpatakot sa mga nandito. Agad naman humingi ng pasensya si Shin dahil iyon na umano ang pinakamahinang atake na pwede niyang gawin. Sa pagsapit ng gabi ay nagtipon ng mga guro upang tignan ang iskor ng mga estudyante at dito ay halos di sila makapaniwala sa lakas ni Shin dahil siya umano ang may pinakamataas na grado ngayong taon. Kinabukasan habang kumukuha ng uniforme si Shin ay nakita ng namamahala dito ang buong pangalan niya na siya pala ang apo ng kanilang mga bayani. Sinabihan siya nito na maghanda ng speech para sa entablado dahil umano siya ang estudyanteng may pinakamataas na grado sa kanilang entrance exam. Nagulat si Shin dito at para bang ayaw niyang gawin iyon kaya't sinubukan niyang ibigay ang obligasyon kay August dahil siya daw ang prinsipe. Pero magaling magpalusot si August at nagbigay pa ito ng mga salita na nagtutulak sa obligasyon na iyon para lalong may diin kay Shin. Sa kabilang banda ay galit na galit si Kurt sa kanyang nakuhang resulta dahil Class A lang siya na dapat daw ay Class S. Naniniwala pa siyang malamang ay gumawa ng pamemeke si Shin sa kanilang exam kaya isinumpa niyang pagbabayaran niya ito ng matindi. Habang si Shin ay busy lang sa pagbago ng mahikang pandepensa na nakabalot sa kanyang uniforme kahit pa alam niyang ang lola lang niya ang pinayagan ng eskwelahan na bumago nito. Matapos siyang magtagumpay sa eksperimento ay napasigaw pa siya sa tuwa kaya't narinig siya ng kanyang lola na agad pumunta sa kanyang kwarto. Nang ipakita ni Shin ang uniforme ay nagulat na lamang ang matanda dahil sobrang taas na ng antas ng depensang nakalagay dito. Kinabukasan ay araw na mismo ng pasukan kaya't sumama na din ang kanyang lolo at lola para sa kanyang speech. Nang tawagin ang buong pangalan ni Shin Wolford ay nagulat naman sina Maria at Cicely dito dahil wala silang ideya na siya pala ang apo ng kanilang mga bayani. Pero si Kurt ay halatang hindi masaya para dito at bakas sa kanyang mukha ang puot na kanyang nararamdaman. Si Shin na patuloy lang sa pagbigay ng kanyang salita habang nasa entablado ay walang kaalam-alam na may tao na palang malalim ang galit sa kanya. Paglipas nito ay kinausap siya ni Maria at Cicely para humingi ng tulong sa kanya dahil daw sa isang lalaking ginigipit siya gamit ang kapangyarihan ng kanilang pamilya. Interesadong tumulong si Shin sa usapang ito pero hindi pa man nila nababanggit kung sino siya ay sumulpot na agad ang lalaking tinutukoy nila. Si Kurt pala iyon at sumugod siya sa tatlo para sabihing ikakasal sila ni Cicely at bawal siyang makipag-usap sa ibang lalaki. Halatang takot na takot si Cicely kay Kurt pero sinigurado ni Shin na poprotektahan niya ito kahit na ano pa man ang mangyari kaya't dapat ay lakasan niya ang loob niya. Dahil dito ay nagkaroon siya ng katapangan para sabihin ng direktahan sa kanya na tinatanggihan niya ang alok nitong pagpapakasal. Dagdag pa niyang wala siyang interes makipagrelasyon kay Kurt o di kaya'y maging sunod-sunuran dito dahil lang sa kapangyarihang hawak ng pamilya niya. Lalo nang nagalit si Kurt sa kanya at dinagdagan pa ang pagbabanta na kung hindi susunod si Cicely sa kanya ay ipapatanggal niya sa trabaho ang kanyang ama dahil sakop ng kanilang pamilya ang ginagalawan nila. Subalit nakikinig lang pala si August sa kanilang usapan at paglabas nito ay sinabing kapag ginawa ulit ni Kurt na gamitin ang pangalan ng kanilang pamilya ay siya na ang kakausap sa mga ito tungkol sa kanyang mga pinaggagawa at kanya ito pinaalis. Si Shin naman ay hindi pa din kumbinsidong titigil na si Kurt sa ganoong pag-uugali kaya't mayroon siyang naisip na ideya. Pero kailangan muna daw nilang pumunta sa bahay nila para magpaalam siya sa kanyang lolo at lola. Pumayag naman silang lahat sa alok ni Shin at dito ay makikilala din natin ang dalawang bodyguard ni August na sina Julius at Thor. Pagdating sa bahay ay kinwento agad ni Shin sa kanila ang nangyari at sinabing gusto niyang baguhin ang depensang nakalagay sa uniforme ni Cicely kagaya ng kanyang ginawa noong isang gabi. Pero ang matanda ay nagbigay babala kay Cicely na ang mahika na ilalagay ni Shin sa kanyang uniforme ay mataas ang antas at tinanong niya ito kung karapat dapat ba siyang pagkatiwalaan dito. Pati si Shin ay tinanong niya kung may ideya daw ba siya sa kanyang plano at kung magkano daw ba ang tingin niyang halaga ngayon ng kanyang uniformeng pinag-eksperimentohan. Ayon sa kanya ay walang makakapagsabi dito kung magkano na ang halaga ngayon nito at sinabing dahil sa magic na nilagay ni Shin ay pwede na itong tawaging national treasure. Nalungkot naman si Cicely sa kanyang nalaman dahil libre lang inialok ni Shin sa kanya iyon tsaka siya humingi ng tawad sa kanila dahil alam niya sa sarili niyang inabuso niya ang kabaitan ni Shin matapos pa siyang tulungan kanina.
Nagpaalam na din siyang aalis mag-isa pero pinigilan siya ni Merida at sinabi sa kanyang kung tinanggap niya ang alok ni Shin ng walang alinlangan at inuna ang kapal ng kanyang mukha ay malamang itinapon na siya palabas nito. Pero ngayon daw ay nakuha niyang aminin ang kanyang pagkakamali na naging palatandaang hindi naman talaga siya ganoong uri ng tao. Tsaka na siya pumayag sa gustong gawin ni Shin para baguhin ang depensang nakasaad sa kanyang uniforme kasama na din sa iba pa nilang kaklase. Sa harapan ng lahat ay pinakita ni Shin ang kanyang ginawa noong isang gabi at hindi maiwasan ng lahat na mapatitig na lang at mamangha sa kanyang ginagawa. Pero pinaliwanag naman niyang ang proteksyong kanyang nilagay ay sakto lang kung saan nakasuot ang mga uniformeng mayroong sulat niya. Hindi umano kasama dito ang braso, ulo at binti sa mga mayroong depensa kung sakali mang may magtangkang atakihin sila. Bigla namang nagbabala ang hari sa mga nandito na dapat daw ay panatilihin na lang na sikreto ito dahil kapag nalaman daw yan ng iba ay maaaring pagmulan pa ito ng gyera. May isip umano ng ibang tao na naghahanda sa matinding laban ng kahariang ito kung saan alam naman nilang hindi iyon ang totoo. Pagsapit ng gabi ay nakumpleto na ni Shin ang para sa 4 pero si Maria ay tumangging magkaroon nito dahil delikado daw. Tsaka na gumawa ng portal si Shin para may hatid sila sa eskwelahan na kinagulat naman ng mga kaklase niya. Paliwanag pa ni Shin na sa eskwelahan muna niya kayang gamitin ang kanyang portal dahil hindi pa siya nakakarating sa bahay ng isa't isa. Bakas naman sa pagmumukha ng mga kaklase niya na gulong-gulo sila at hindi maunawaan ang mga bagay na ginagawa at pinagsasasabi ni Shin.